So, ito, kita nyo, ano, dito merong hindi nagkakasabay-sabay. Ubo dyan na seedpad, no? Yan. Nakita nyo yan. Yun yung pinanggalingan ng bulaklak. May namuong parang seed. So, ito na. Nakuha na natin yung dalawang bulaklak natin, ano? Yung dalawang gymno. Nitong isa na to. Yan, diba? So, ganyan lang. Tapos, ibabalik natin siya dito. Hello everyone! This is Hermes Sunab, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, mayroon ba kayong mga cactus na namulaklak? Kasi meron po ako ditong varieties ng cactus, no? Yung mga Gymnocalycium natin na talagang nagbulaklakan ngayon, ano? At paano nga ba natin magagawa na magparami ng mga Gymnocalycium sa pamamagitan ng mga bulaklak na yan? Ano ang dapat gawin? At malalaman yan sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, kakaibang garden activities yung gagawin natin, ano. Ito ay may kaugnayan doon sa mga cactus natin na magaganda. Yung aking pong mga Gymnocalycium na collection, talagang sobrang love na love ko yan dahil po doon sa kakaiba nilang kulay na parang mga candies, ano. At yung mga cactus na yan, yun yung nagbibigay sa akin ng motivations para lalo kung silang mapadami, gumanda sa pamamagitan ng mga pups at mga bulaklaks. Dahil po kapag cross-pollination o pollination tayong tinatawag, maaari po diyang makapagbuo ng buto na pwede natin gamitin para maparami sila. Tara, samahan nyo ako, ikutin natin yung garden. Pakita ko na sa inyo yung ating mga koleksyon. So ngayon puntahan na natin, syempre andito yung aking mga Gymno collections. Ayan, kita nyo yung mga gymno natin ay mayroon ng flowers. Isang puti at isang yan, kita nyo, ito ay Mihano, yung gymno nito variety. Ito namang isa, yan ay hybrid, no? Hybrid siya ng parang albino, yung kanyang pinaka breed. Actually, pag ganitong mga panahon, yung mga gymno natin talagang nagbubulaklakan, no? Talagang maganda. So ang gagawin natin ngayon is kukunin natin tong dalawang may flowers na to, itong isa na to at itong isa, para ipagko-cross pollination natin, no? Tara. So ito na, nakuha na natin yung dalawang bulaklak natin, ano? Yung dalawang gymno na mayroong bulaklak. Ito may pagka-pink yung bulaklak niya, kita nyo naman. At meron ding black na parang hindi naman siya outline pero parang design dun sa kanyang mga bulaklak sa petals, ano. At kakaiba siya talaga. Yellow yung kanyang pinaka gilid, yan, kita nyo. Tapos yung kanyang pinaka gitna mayroong guhit, no, yung kanyang bulaklak. At may pagka pink yung guhit. Tapos ang kintab ng white, no, na kulay niya na nahaluan ng pink na color, no. Kaya yun yung nagpapaganda sa kanya. So ayan yung kulay niyan. And tingnan naman natin yung isa. Grabe, ang ganda rin itong isa. Tingnan nyo, white yung kulay niya, tapos green naman na may halong black yung mga design niya dun sa kanyang pinaka bulaklakan sa petals. Ayan, no. Look, makita nyo, no? And ang kakaiba sa kanya, yung pinaka pollen nito, yung sa gitna, ayan, mga dilaw ang kulay. Samantalang dito naman, yung pinaka pollen niya ay
may pagka black at grayish yung kulay, white na dark, no? Yan yung kanyang kulay. So ang gagawin natin ngayon is meron tayong ayan, pantutuli cotton buds, no? Yung cotton buds na yan, una muna iikot-ikot natin dito sa ating yan, plants, flowers, no? Ikot lang natin siya ng iikot. Yan. And ililipat natin siya dito sa pollen nitong isa na to. Yan, di ba? So ganyan lang. Tapos ibabalik natin siya dito. Yan. And yan yung tinatawag na cross pollination sa plants, no? And ayun siya, look. Galing. Nakakatuwa at nakaka-excite, no? Na magganito. So, yun yung ating chimno na kino-cross pollination natin. So, ayan yung ating cross pollination. Nakita nyo yung ating may kumakapit dyan ng mga pollen. And ayan, ganyan lang gagawin natin para hindi nasasayang yung mga bulaklak, kasi lilipas lang din yan kung di yan wala kayong mga pollinators. Ang mga pollinators kasi natin, it's either mga bees or butterflies, no? Yan yung pwedeng mag-transfer ng mga pollen, no? Sa ating mga one flower from another flower. Pero kung wala kayo niyan, kayo na ang mag-pollinate. Kung isa lang naman yung bulaklak, maaari din naman kayong mag-self-pollinations, no, na tinatawag. So, gagalaw-galawin nyo lang yung ganyan. Pero maganda kung halimbawang yan. Yung pollen nito mapupunta dito, yung pollen yan mapupunta dyan. At iyan po ay magkakaroon ng seed pod, no, na tinatawag. At yung mga seed pod na yan ay pwede po nating itanim. At yan, pwede pong pagsimulan ng mga bagong gymnocactus. At yung lahi nito at lahi niyan ay magkakaroon ng pagsasanib puwersa, no? At makakabuo ng bagong varieties ng gymnos, no? So antabayan na natin yan. Yan po yung ating pagko-cross pollinations na tinatawag. Dito sa Plant Museo, ayan, napakarami rin natin na yan, yun, no. So ito, kita nyo, no, dito merong hindi nagkakasabay-sabay yung mamulaklak. Minsan nauuna to. Pag walang kasabay, pwedeng self-pollinations, ano, gaya ng sinabi natin kanina. And kapag naman nagkakasabay dito, katulad nito, ayan, no, I think may nakasabay to, pero ito mabubuo na yung seed pod nito. Paano ba nabubuo yung seed pod, no? Kapag nag-cross pollinations or self-pollinations tayo, meron po diyang tutubo, no? Actually, dito po, maaari pong hindi maging effective or maging yan, best yung resulta dahil nabubulok minsan yung bulaklak, ano. Ibig sabihin yan, hindi po naging effective or talagang successful yung ating pollinations. So, paano naman makikita kung successful? Ayan po, meron po siyang tutubo dyan na seed pod, no? Yan. Nakita nyo yan. Yan yung pinanggalingan ng bulaklak. May namuong parang sili, no? At yan yung magiging seed pod niya. Dyan natin kukuhanin yung mga buto na pwede natin gamitin para maitanim sila, no? So, nakita natin ito. Kung bumuka to bukas, maaaring ipag-cross pollinate ko siya doon sa kabila, ano. So, ganyan lang ang pag-cross pollinate, ano. Actually, ngayon pong panahon ng ganito, yung medyo maalinsangan, uulan, pero kapag talagang sumikat, tumindi yung araw,
Yan. Pwede nyo po yung i-cross pollinate, no? At mamumulaklak po yan. Nung summer na nakaraan, napakadami po natin na namulaklak na gymno, na cactus. And even po yung mga cactus pala natin, pakita ko sa inyo. Ayan. Ganon din yung treatment sa kanila, no? Yan. Ito, nakabuo ng seed pod, kita nyo, diba? Ayan, oh. Parang sili siya. Yung makikita natin dyan, oh. Look. Ayan. Yan yung seed pod. Pagkatapos mamulaklak ng isang cactus, lumalabas po yan talaga, no? At yun yung pwede nyong gawing panggagalingan ng mga boto, no? So ayan. Actually dati ang dami nating mga patubo na gymno, no? Before, kaya lang medyo mabagal lang sa lowland. Sa mga susunod na panahon, kapag nakaipon na tayo ng mga seed pads, pakita ko naman siguro sa inyo kung paano sila itanim, ano? Yung magso ng seed mula po dun sa nakuha nating mga seed pads, no? At yan lang po yung ating mga gymno. Kung meron kayo niyan at namulaklak na, gawin nyo po yan sa kanila. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog, and salamat sa inyong pagtutok ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!